So, ayun na nga, naputol yung video. Sa PA ng Reese, normal na naman talaga siya na PA na ganito. Inanuhan lang ni Daphne Emerling and Butterba, nag-recommend lang sila na yung central ray mo dapat towards the elbow, 30 degrees towards the elbow, para ma-elongate mo yung scaphoid and capitate. Pag elbow yan ha. Pero kapag naman 30 degrees towards the digits, patunta sa kamay, sa digits, ang ma-elongate mo lang si capitate only. Yun yung sabi nila. Kasi ito pa yung sa kwento. Sila rin nagsabi kay PA na nagre-reto ko sila kasi wala pang asawa tayo sa magkakapatid. Eh maganda. Sabi ni Daphne, cute daw si Oblique. Sabi naman ni Emerling, mas cute daw si Daddy Asial. Then next sabi ni Butterho, mas cute daw si Daddy Deviation. So ayan. Si PA masunurin. Inano niya lahat yon, pinakasalan niya lahat yon. Tapos nagkaanak sila, tigda dalawa. Dalawa anak niya kay Oblique, dalawa anak niya kay Asial, dalawa anak niya kay Deviation. So, si PA plus Oblique, edi magiging PA Oblique Projection. Tatandaan mo lang, pag mga oblique na PA, tatandaan mo ba lang palagi yung 45 degrees para kay trapezium. Okay? Trapezium. So, sino ba si trapezium? Baka hindi mo alam. Si trapezium yung eto, diba, yung carpal bones mo. Baka lang may hindi pa nakakaalam. Ayan yung carpal bones mo, 8. Eto yung pinky mo, eto yung thumb mo. Si trapezium na tinutukoy dito, eto. Eto si trapezium. Trapezium. Eto sino ta? Trapezium, ito si trapezoid. Ito trapezium, tito. Okay? Ito si trapezium. Ito si trapezoid, ito si capitate, ito si hamate, pisiform. Sino to? Si triquetrum, ito si lunate, ito si scaphoid. So yan yung carpal bones mo. Pagkain na natin yan, pagka yung luma, yan yung bago. Scaphoid, lunate, trapezium, pisiform, hamate, capitate, trapezoid, trapezium. Pag naman dun sa luma, magiging ito pag naman luma, yung dati nilang tawag, minsan kasi tinatanong yun. Ito na si navicular, semilunar, multangular, si pisiform pa rin, si hamate, unciform, si capitate ay si os magnum, ito si lesser multangular, ito si greater multangular. So, yun yung mga wrist mo. Kasi, importante sila sa wrist. Yun sila yung mga tinitingnan. So, kapag ka nag-oblique ka, balik tayo dito, pagka nag-oblique ka ng wrist, ang nakikita mo palagi ang target mo na carpal bone, si trapezium. Ito, si greater multangular, nasa may thumb mo. Okay, kapag ka, tapos, ang tatanda mo, ilan yung pagka-oblique? 45 degrees. O, 45 degrees lateral rotation. Lateral. Basta lateral rotation mo. Then, ang makikita mo, scaphoid plus trapezium. May kasama pang scaphoid. Malaki kasi yan si scaphoid. Then, next, isa pang oblique na PA sa wrist, si PA Asial. Nilagdagan lang ng Asial. Oblique. Sino to? Clemens Nakayama. So, tinan mo, wala na, hindi na igagalaw. Kasi dito, ginalaw pa ni patient, diba? Dito, hindi na igagalaw. Gagamit lang ng 45 degrees na foam wedge. Patong mo lang daw para ma-oblique. Patong mo sa foam wedge. Tapos, Asial yan. So, may central ray yan na 45 degrees distally. Makikita mo, trapezium lang. Walang kasamang scaphoid. Trapezium lang makikita mo. So, yun yung oblique, PA oblique ng wrist. Punta naman ta kay Daddy Asial. Diba, napakasal din siya kay Asial. So, si PA, combine mo sa mga Asial. So, PA Asial projection. Sino yung PA Asial projection? Si Stetcher. Pag naman PA Asial projection plus ulnar deviation, yun na si Rupert Long. So, anong tatandaan kay Daddy Asial? Ang tatandaan, 60 papuntang SSS.
Ano tong SSS na to? Scaphoid self superimposition. Kasi, ang tinitingnan natin dito sa axial, si scaphoid. Kung dito, si trapezium, dito, si scaphoid ang bida. So, ayan. Bakit 60? Kasi pansinin nyo yung kanilang central ray. Tignan mo to. Sabi kay Stetcher, 20 degree IR. Naka-incline yung IR mo ng 20 degrees. Tapos, central ray mo, pwedeng 20 degrees towards the elbow, pwedeng 20 degrees towards the digit. Ang makikita mo, scaphoid without self-superimposition. SSS. Superimposition yan. Okay, SSS. Tapos, pag pinag-plus-plus mo to, diba? 60. Yan nga, 60 papuntang SSS. Kay Rupert Long naman, yung, ano niya, central ray niya, pwede mong gawin in 3 ways. Pwedeng 10, 20, 30. Sepalad lahat. Ang makikita mo, scaphoid with minimal self-superimposition. So, pag pinag-plus-plus mo ulit yan, 60 na naman. Tapos, ito na naman, no, scaphoid self-superimposition. SSS na naman. So, ayan. Pagka PA-axial ng Rees, makikita mo si scaphoid. Okay. Next naman, pinakasalan niya rin to si daddy deviation. So, PA na naman plus deviation. Ano ba yung deviation? Yung ganito, oh. Oh, yan. Ano to? Radial deviation. Ito, ulnar deviation. Pagka ikaw nag-PA na, tapos dinagdagan mo pa ng ulnar deviation, ang makikita mo, ay, ganito pala yung ulnar deviation. Ang makikita mo, scaphoid. Scaphoid. Pag naman, PA with radial deviation, makikita mo, open carpal bone interface. Siyempre, sa medial side. Siyempre, nakaganon. Siyempre, yung kabila, open. Diba? Mas open. So, ayan yung kay PA. Ilan? Nakailan ka kay PA? Isa, yung mismong original na PA. Dalawang oblique. So, tatlo. Dalawang axial. 5. Dalawang deviation. 7. Nakapito ka na. So, ayan. Ulitin natin, numberan natin para may recap tayo. Numberan natin. Kuha akong red marker. Numberan natin, ha? So, si Rees family, merong 13 members. Unahin natin si tangential. Di siya kasama. Ito. Unahin natin si Lentino. 1. Gainer heart. 2. Dapat maka 13 tayo. Infero superior. Pag hindi kayo mag-gainer heart, 3. Next, lateral projection. Wala siya anak. Nag-iisa lang siya dyan. 4. AP. Pag si ulna ang kailangan mong 5. Yung anak niya si Apop. Mga boto sa pinky. 6. Then next, si PA. Si PA na napakasimple lang sana. Pero, nag-asawa ng madami. So, 6, 7. Then yung dalawa niyang oblique. 7, 8, 9. Then yung dalawa niyang axial. Si Stetcher saka si Rupert Long. 9, 10, 11. Then yung dalawa niyang deviation na si ulnar saka si radial deviation. 11, 12, 13. So, nakuha mo na lahat yung 13 ng Rees. Ayan siya.